Amen. Purihin ang Panginoon. For the sake sa mga kapatiran natin na galing ng Luzon, magsasalita po ng wikang Tagalog. Purihin ang Panginoon. Pinag-usapan natin yung patungkol sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng seaboarding. Pero purihin ang Panginoon na sa amin doon sa Region 12 Cluster to, mayroong 6 na cluster o region galing sa Luzon. Ang una, ina Brother Bong. Brother Bong Kano. Amen. Parang 35 sila lahat. Amen. Purihin ang Panginoon na pinaglingkuran din namin sila ng mga bagay-bagay na ginagawa na rin namin doon sa amin. Una, patungkol sa administration. Pangalawa, patungkol sa price and offering. Pangatlo, yung pangangailan sa pananalapi. At pangapat, yung praise and channel. At yung panglima ay yung the way for a Christian to mature in life. Purihin ang Panginoon, nasa awa ng Panginoon. Ngayon, nag-testimony si Brother Roy, na yung sinalamuhan namin sa kanila, hapon. Yung sinalamuhan namin sa kanila, yung mga pinalaya namin na mga mensahe, ay talagang ginagawa na rin nila. Purihin ang Panginoon. Sa kanila ay mayroon ng talagang pagbabawi. Amen? Yung sabi nila, yung nung una, yung laman ng kaban ng yaman nila ay parang kukunti lamang. Pero ngayon, purihin ang Panginoon na medyo makapal na. So, sabi niya, Brother Robin, ay salamat sa Panginoon na yung mga kapatiran na pumunta doon sa inyong paglilingkod ay talagang ginagawa na nila. Purihin ang Panginoon. Tapos yung pangalawa ay yung mga taga hindi pa Paranaque. Yung Paranaque, yung isinalamuhan natin sa kanila ay patungkol din sa pagsusupport sa kamanggagawa. Kasi sabi ko, 1948, sinagis na to niyang kapatid na na kailangan pala yung kita ng eklesiya ay talaga mayroong portion yung kamanggagawa doon. Dapat yung mga matatanda sa mga eklesiya lokal ay dapat magsasalamuhan kung ilang porsyento ang kailangan na ibigay nila sa kamanggagawa. Sabi ko, yung lahat ng mga outline nito hindi galing sa amin. Bagkus galing sa ministry, galing sa Biblia, sa footnotes, life study messages. Titingnan lang ninyo, sabi ko sa kanila, yung mga outline, then titingnan nyo, babasahin nyo ang lahat na isinalamuhan namin sa inyo. So, salamat sa Panginoon, ginawa rin nila, dipindi na rin sa pagsasalamuha sa mga matanda kung ilang porsyento ang dapat mapunta sa mga kamanggagawa. Pangatlo, mga kapatid, yung church in Quezon City. Amen. Church in Quezon City, pero medyo mayroong kunting hindi pa kaintindihan kasi mayroong problema ng kunti. Then, ganun pa rin ang isinalamuhan namin sa kanila. Yung pangapat, yung Lucina. Purihin ang Panginoon. Ilan sila? 46. Ganun pa rin ang sinalamuhan namin sa kanila. So, sa awa ng Panginoon, hallelujah, umuwi sila na masaya. Then, sabi nila, gagawin namin ang inyong ginagawa. Purihin ang Panginoon. Laguna. Pang-apat ang Laguna at pang-lima yung Lucina. Purihin ang Panginoon. Then, nag-text si Brother Gio sa akin. Sabi niya, yung isang eklesiya doon na nawala, ngayon sa awa ng Panginoon, sa paglilingkod namin doon, sa pag-alaga sa kanila, ay nabawi na. Sa purihin ng Panginoon. Sabi nila, ay yung sinalamuhan din namin sa kanila, ay talagang isagawa din nila. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Yung panghuli, yung 99 na mga bilang ng mga banal, galing ng Bataan. 99. So kung titingnan mo mga kapatid, malaki masyadong gasto. Oh. Sa simula, medyo maliit lang ang bilang, pero kung titingnan mo, ang dami na. So kung walang
bagay, mahirap. Hindi lang gatos-gatos. Tausang-tausan ang inirelease namin sa pagtutustos sa mga pangangailangan nila. Purihin ang Panginoon. Sasakyan, fuel, mga tao na nagdadrive, kasi kayong pagkain, litson. Purihin ang Panginoon. Sabi nila, mga kapatid, parang 3 araw kami nag-shorting dito parang bumigat kami ng 3 kilo. Sabi nila, mamasasarap pala yung mga pagkain dito. So, sabi nila pwede ba lumipat kami dito? Dito lang kami titira? Hindi pwede kasi nandun kayo Lalo na yung isa na nakuha namin yung Bricks and Channel. Yung 5 mga kapatiran, yung mga 5 tao na kailangan i-release up ng mga tao sa Iglesia. Mga kapatid, for the 6 hindi pa nakarinig nito, 1953, yung Bricks and Channel, isinalamuhan na ni Witness Lee doon sa Iglesia ng Manila. Amen, may libro na. Mayroon ng hubad sa akin na Bisaya. So kailangan, hindi ako nagpupungot hindi ako taga-BBPI. Kailangan bawat kapatid ay kailangan bumili ng Bricks and Channel. Mura lang. Dapat mag-promote para mabili. I-promote ko na lang para mabili. Para hindi lugi yung BBPI. Purihin ang Panginoon. So sana yung mga kapatiran ay bibili, mura masyado 75 pesos. Tapos sa atin ang lingwahe. So mura masyado. Amen. Purihin ang Panginoon. Yung unang kabigatan ng kapatid na kasi dalawa sila balik-balik 1953, tapos 20 years na balik-balik kami dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, yung mga local people ay hindi pa naipanghiliwan. Kung titingnan mo, 1953, atlas ng 1933 pa, nandito na yung mga kapatid. Bumalik-balik upang ipalaganap yung Ebanghelyo sa Pilipinas. Yan, lalo na sa mga overseas Chinese Filipino. Hindi pa naaral ang patungkol sa Ebanghelyo. So kailangan maging yung mga asibrado niya, ang audience sila ay lahat Chinese sa Iglesia ng Manila. So sabi niya, dapat ang mga kapatid ay maging ng Panginoon upang maisagawa yung nasa loob o kabigatan ng kapatid. Pangalawa, dapat maging ng Panginoon yung Iglesia ng Manila. Kasi ang Iglesia ng Manila, yun ang ideal church na mapalaganap ang Ebanghelyo niya, hindi lamang sa Pilipinas, yung 7,641 islands, pagkos hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa mga Southeast Asia pa, gaya ng Indonesia, basta Southeast Asia. Pero sabi niya, hanggang ngayon, hindi pa nakausap yung Ebanghelyo. Purihin ang Panginoon. So ito ang kabigatan ng kapatid o mga kapatid na naglilingkod. Amen. Ito ang kabigatan niya na isalamuha sa atin ngayon. Imagine, 1953 pa. Hanggang ngayon. Amen. Hindi pa naisulong o napalaganap ang Ebanghelyo sa buong Pilipinas. Kaya nga mayroong, sabi ni Brother Kuno, mayroon tayong One Lord's Day upang isulong yung Ebanghelyo sa lahat ng mga island dito sa Pilipinas. Yung portion natin dito sa Southern Philippines ay doon sa Liti, yung kabigatan natin. So ngayon, mayroon na tayong 16 na team na ipinadala doon. Purihin ang Panginoon, sila Brother Kuno, mayroon pang kabigatan na magpapapadala pa ng duga. Amen, additional. Purihin ang Panginoon. So ngayon, mayroon na tayong 19 na magsusupport sa isa. So ang kulang natin ngayon ay yung isa. Ang 19 nandun na yung Southern Philippines. Purihin ang Panginoon. Sa awa ng Panginoon, 3 beses na tayo nag-One Lord's Day, ay hindi pa rin kumulang yung pagtutustos natin sa pangangailangan ng mga team na ipinadala natin doon. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Din yung 5 taong dapat i-release up ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa pagbabawi. Una, yung kamanggagawa. Purihin ang Panginoon.
Yung mga kamanggagawa na hindi na nila inapabili, yung hinaharap nila, yung kinabukasan nila. Pagkos, iniibig nilang Panginoon at inahandog nila ang kanilang sarili sa gawain ng Panginoon. So yan ang kailangan ng i-release up natin ngayon. Purihin ng Panginoon, sa Misok, mayroon silang nirelease up ng mga kapatiran na binigyan nila ng playground upang makalaro. Amen? Siguro ilitalin nila yan. Mga kamanggagawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Yung pangalawa, yung mga magsusupport sa buhat. Sorry, sa gawa. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Kasi kung walang kamanggagawa, walang gagawa sa gawa. Hallelujah! Sa gawain ng Panginoon. So, hindi makasulong ang gawain ng Panginoon kung walang kamanggagawa. At kung walang pira, hindi rin makausap yung, kung walang magsusupport, hindi rin makausap yung Ebanghelyo natin, mga kapatid. So, kailangan mayroong i-release up ng mga businessman, hindi lamang sa inspirasyon na magbigay sila, pagkos, magdidegosyo sila na, yung lahat ng kita nila ay ihandog sa gawain ng Panginoon. Sabi niya sa panahon ngayon, imposible na makausap yung gawain kung walang mga tao at kung walang pera. Sa una namin paglilingkod ay yung tithes and offering lang. Tithes, ikapo, then offering, ilan na yung gusto ninyo ihandog. So sa inyo na yan. Pero dito ngayon, sa Preaching Channel, more than 10% or 15%. Kung buong kita niyo sa negosyo ay, hallelujah, ihahandog sa gawain ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Yun ang pangalawang tao na dapat i-release up natin sa pagbabawi ng Panginoon. Pangatlo ay yung mga matatanda sa iglesia. Kaya sabi ko sa kanila parang mayroon tayong kunting problema dito. Pumunta kayo dito, tapos sa isang cluster ay isa lang yung co-workers. Ang hirap. Amen? So, sinong isasalamuhan niya kung walang mga matatanda? Amen? So, doon, dinanahan ko talaga kasi imposible. Kasi yung mga ngasiwa sa iglesia ay yung mga matatanda. Hindi yung mga kamanggagawa. So, sabi ko sa kanila, kailangan i-release up yung mga matatanda upang manangasiwa sa iglesia lokal. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, hindi naman yan sa amin 1953 pa ito isinalamuhan ng kapatid nali. So yun, umiibig sa panahon, iniibig nila ang Panginoon, iniibig nila yung mga kapatiran, mga banal, yung mga anak ng mga banal, iniibig nila. Amen? Lapaw pa. Pasmog sa kanilang mga anak. Purihin ang Panginoon. So, kailangan yung mga tao na yun, yung mga matatanda, kailangan i-release up natin upang sila ang mga ngasiwa sa iglesia lokal. Amen. Pangapat, mga Diakono at saka mga Diakonisa. Kung titingnan mo ang Philippians 1:1, yung punta na deacons ay lahat ay mga serving ones. Sabi ko sa kanila, sabi ko ngayon sa inyo, lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo ay kabahagi ng katawan ng Panginoon. Sabi ni Brother Abner kanina, hanapin ninyo kung saan kayong parte maglilingkod sa katawan ng Panginoon. Kung totoong bahagi kayo ng katawan ng Panginoon din, kailangan mayroon kang function. Mayroon kang kagamitan. Sabi ko sa inyo, anong pinuntan nyo rito? Pili ka rito, tapos pagbalik sa inyo, magpalaki lang kayo ng tiyan. So kailangan hanapin ninyo yung kagamitan nyo upang makapaglingkod tayo sa katawan. Purihin ng Panginoon. Yung pangatlo, yung mga young people, i-reach up natin, na mag-subject or magpasakop. Anong magpasakop? Magpasa ilalim sa mga matatanda sa iglesia. Purihin ng Panginoon. That's why sabi ko, dito sa Southern Philippines, mayroon tayong training na tinatawag na PTO, Perfecting Training in the Cities. Doon sila sasanayin, tuturuan, bago sila mag-college. Then mayroon tayo, doon sa inyo, mayroon tayong full-time training 2 years. So kailangan yung mga young people natin dumaan talaga sa pagsasanay kasi yung kabigatan ng kapatid. So purihin ng Panginoon na doon sa aming portion,
ay talagang dinalagsa kami. Palaging may bagyo doon sa amin. Alam mo yung bagyo? Bagyo na visiting. Sabi ko sa kanila, bakit kayo tayong problema? Bakit dito kayo pupunta sa amin? Pero sa awa ng Panginoon, basta may bagyo, mayroon talagang pagpapala. Puri ng Panginoon, sabi namin, yung sinasabi namin, hindi lang ito sa bibig, kundi sa kasalukuyan ay ginagawa na rin namin. Kaya pala, yung Panginoon ay nagpapala sa amin, kaya ginagawa namin yung mga sinasalamuhan namin sa inyo. So sabi nila, amen, mayroon patutunan na ginagawa na rin nila ang ating ginagawa. So halos sa Southern Philippines, itong paglilingkod na ito, puri ng Panginoon. Sabi niya kanina, positibo problema, yung mga sasakyan natin, ang wala ng parking area. Maski siguro sa building natin sa Osamis, kulangin pa yung parking area. Amen? So dito ngayon, kung wala tayong paglilingkod patungkol sa mga bagay na ito, hindi magkaganito. O kung titingnan mo, hindi na tayo makasya. Positibo. Pray ng Panginoon na mayroon tayong ilang hektarya nito? 1.6 hectares. Puri ng Panginoon. So siguro, doon na tayo. Pero pagtulungan natin. Kasi ngayon, yung leading ng Panginoon ay yung mga lupain muna yung pipili natin. Then pagkatapos dito sa mga green cities, ay yung building naman ang itatayo natin. Upang hindi tayo papawisan. Sabi nga, pinawisan ka na. Ako, kung ilang salita, pinawisan na kasi mainit. Puri ng Panginoon. So ito ang mga bagay na ito ay dapat pagtuunan natin ng pansin. Puri ng Panginoon. So ngayon, kung titingnan nyo, bawat mga cluster, talagang mayroong positibo problema. Wala nang parking area. Ang ibang mga iglesia, sabi nila sa mga kapatiran, ay wag muna kayong magbili ng mga sasakyan kasi wala tayong parking. O gusto bumili yung mga kapatiran ng mga sasakyan, pero walang parking. Amen, supurin ng Panginoon, ang leading ng Southern Philippines ngayon, ay bibili muna tayo ng mga lupain. Hindi lang square meter, kundi hectares. Sa kanila, sa Pastor, ilang square meter yung sa inyo? Ang laki yun. Sa kanila, 10 hectares. Pinuhin mo yan. So, puri ng Panginoon mga kapatid. Sana, amen, pagpalain tayo ng Panginoon upang matustusan ang mga pangangailangan natin sa bawat iglesia lokal. Amen. Oh Lord Jesus.